ogang tindera ko, mga mahal kong ogang, nakagaya kong ogang din. Ayan, good vibes lamang po tayo mga ogang. Well, eto po ako ngayon. So, ito po yung aking mga ginagawa. Ano po, nakapag-record na rin po ako before ng ganito. So, ito po yung paminta na powder, no? Paminta powder. Ito po ay nire-repack ko na ₱5 po. Ayan. So, nire-repack ko siya doon sa plastic ng ice candy. Ayan. So, sa paminta po may original at mayroon pong segunda. So, ayan po yung finished product, no? Sinasabit ko po yan sa harap ng aking tindahan. So, bukod sa mamiso, meron akong tagli ₱5. Doon sa mamiso, masyadong konti naman, no? So, dito sa ₱5, ilang araw mo yan magagamit. So, kaya ito po ay mabilis sa akin at hindi ako nagpapawala niyan ng pamintang powder. The same time, ito rin po mga ogang, yung pamintang durog, yung crack kung tawagin. So, ₱5 rin po yan per piece. Yan po. So, ang advice ko lamang po, bumibili ako niya kalahating kilo at yun din po sa durog. Ayan. Kasi kitang-kita mo yung tubo mo dyan pag nirepack mo yan, no? Hindi ka na dyan lugi, mga ogang, di ba? Ayan. So, ayun naman po yung mantika ko. So, hindi lang ako nakabili ng 1.5 at saka yung malalaking mantika para po i-repack ko kasi kagustuhan ko po na ma-share sa inyo, no? Kahit na nasa bote lamang po siya ay naire-repack ko rin po yan. So, ang benta ko po ng gin bilog na mantika per bottle is 35. So, pag nirepack ko po yan ng pang ₱10, magagawa ko po siyang 4 na hati. So, magiging ₱40 po siya. So, tubo pa rin po ako, di po ba? Mas okay ang tubo sa ganyan. No? At yan po ang swak na budget po nila. Hindi na rin ako ₱5. Ayan. Maximum ko ay ang ₱10 at saka kalahati ₱20. Ibig sabihin kalahating bote ng gin. So, kung mas malaki ang bibili nyo po na mantika, nasa 1.5, mas makakatubo pa po rin kayo ng maayos doon. Ano po? So, ayun po ang aking mga ginagawa at mga tip kong kaya kong i-share po sa inyo. More repack, more tubo. Di po ba? So, kasi dahil po tayo ay tiyangge, at sari-sari store po tayo, dapat may mga ganyan po tayo. No? Meron po tayong repack na kahit na anong pwedeng i-repack. Katulad ng margarine repack, yung mga fried garlic, yan, mga nire-repack ko po yan mga ogang. At saka po yung mga dilis, bibili ka ng 1 kilong dilis, i-repack mo rin po yun. So, makikilalay po yung tindahan ninyo na ito po ay si Ogang mahilig sa repack. No? Kasi iilan lang po sa tindahan ang matyaga na maggawa po ng mga ganyan. No? Kasi yun lang po ang budget nila yung mga repack natin. Kasi retailer tayo at saka tiyanggi tayo. Tsaka yung mga arena ₱5, bukod sa ₱5, meron kang tig 10, may kalahati, may 1 kilo, ganun po. Pag natutunan nyo po yan, ma-explore po yung kaisipan ninyo na gumawa ng mga ganyang bagay. Huwag po tayo magpapawala niyan kasi tayo ay tiyangge, di po ba? Ayan. At meron pa akong gustong i-share din po sa inyo mga ogang, no? Bukod sa mga ganyang repack-repack. At kailangan marami tayong strategy sa pagtitinda. Hindi nakatutok lamang po tayo doon sa ating mga nakikita sa ating mga tindahan. Dapat may mga sari-sari tayong strategy. Ayan, naka-4 na ako, di po ba? So, ayan, ano ko siya ng ₱40. Ayan, di ba? Tubo na yan mga ogang. Tiyagaan lamang din po. So, ito po yung aking peanut butter. Medyo malaki siya. So, nakakabenta po ako niyan. Ang benta ko po niya 185. No, Michaels po yan. No? May tatak po yan. So, dahil siya medyo matagal nang naka-stock at hindi naman siya nabibili. No? At ang expiration niya po ay 2025 pa. So, ang gagawin ko, ire-repack ko din po siya. So, bumili po ako mga tumbler na maliliit. So, ito po ay
talagang binili ko sa palengke, mga ganitong lalagyan, pangtingi po sa peanut butter. Dahil na-experience ko rin po na bumili ng pandesal at nakita ko dun sa pandesalan na bakery, meron siya mga tingi. Nakita ko yun mga tinging peanut butter na sunod-sunod ang laki. Meron pinakamaliit, small, medium, large. So, dun sa akin binili medium. Ano? Ayan. So, isasalin ko na siya. Ayan. First time ko pong gumawa niyan ngayon na magtinda ng tingi na peanut butter. Kasi mga peanut butter ko, meron tig 60, tig na 90, yan. So ngayon naman, ang gagawin ko, 20 pesos. Dahil yan po yung swak sa budget po ng ating mga customer. Yan po yung gusto nila. Siyempre, pag narinig mo mura, abay, kukuhanin nila yan. Pero pag hindi nila kaya yung budget, syempre, iwanan nila yan. So, kasi tayo dapat, tayo mga tindera, gumagawa tayo ng paraan. Kung ano yung ba yung pangangailangan ng ating mga customer na alam natin na dito sila makakatipid, dito sila makakamura. Dapat ganun yung mindset natin. At hindi lamang yung puro sa atin yung intindihin natin. Intindihin natin yung mga kalagayan din po ng customer natin kung saan sila liligaya. O, di ba? Yan o. Yan. 20 pesos na po yan. So, nakagawa po ako ng 20 piraso na ganyan. So, time is sa 20. So, pumapatak na magkano po sa 20 time is 20 rin. So, umabot siya ng 400. O, diba? 400 po yun. So, ang bili ko lang po doon nasa 180 plus lang. Syempre, yung pinuhunan ko pa dun sa container. So, ang bili ko dun yung isang balot nun, 30 pieces is 20. 50 pesos pala, sorry. Yan. So, ayan po. First time ko pong gumawa na magtingin ng peanut butter. At yung peanut butter ko, hindi po yung mumurahin, no? Yan po ay may tatak, Michaels po yan. So, ibig sabihin, masarap po yung na yan, na hanggang ilalim ay hindi siya tumitigas. At siya po ay soft na peanut butter at malasang-malasa, hindi siya masyadong matamis. Ayan. So, mga ogang, ayan po yung mga nagawa ko na finished product.